Itinadhana ba talaga si Luffy bilang Joy Boy o nagkataon lang? Bale maraming ang nagsasabi na supposedly hindi naman talaga para kay Luffy itong Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika or itong mas kilala natin bilang Gomu Gomu no Mi. Bagkos para nga daw ito kay Portgas the Ace, which is I agree naman dahil simulat sa pool nga walang plano itong si Shanks na kainin itong Devil Fruit na to at obviously ginaguide niya itong Gomu Gomu no Mi sa kung sino ang gusto nito. Since as per Gorosei nga sinabi nila mismo na itong mga mythical Zoan Devil Fruit daw parang may mga sariling buhay o isip at namimili sila ng tao na gusto nilang pagsilbihan. Kaya nga all throughout sa 800 years ni minsan daw hindi nila nahawakan pa itong Hito-Hito no Mi model Nika dahil sa purposely nga na lumalayo itong Devil Fruit na to sa kanila. So ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Aalamin nga natin ang role netong si Shanks sa makabagong Joy Boy na si Luffy. Tutuklasin rin natin yung proseso ng pag-guide niya kay Luffy at kung ano ba ang impact neto sa hinaharap. At para umpisahan nga itong topic natin syempre magbalik tayo sa 26 years ago. Bago nga sumuko at magpa-execute itong si Goldie Roger sa mga Marines, nagpaalam muna siya sa pirate crew niya o sa Roger Pirates. Ang pinakatumatak nga na paalam sa atin sa moment na to itong pamamaalam niya sa batang Shanks. Though hindi nga dinitalye itong sinabi ni Roger nakita naman natin itong naging reaksyon ni Shanks at umiyak nga siya. So ano kaya possibly ang rason sa pag-iyak na to ni Shanks? Ano kayang sinabi ni Roger sa kanya? Bali sa tingin ko nga patungkol ito sa One Piece treasure. Sinabi ni Roger kay Shanks na masyado pa silang maaga, similar sa sinabi niya kay Rayleigh. Ngayon may idea nga itong si Roger sa timeline ng mga mangyayari sa hinaharap, since sinabi nga ito ni Madam Shirley na in 15 years daw isisilang pa lang yung Poseidon at syempre may ilang years pa para palakihin ito, which turns out na ito nga si Shirahoshi. With that in mind alam nga ni Roger na ang perfect na tao sa pirate crew niya during sa oras na marireveal na ang bagong Joy Boy ito nang si Shanks, since around this time nga prime years na ito ni Shanks. Kaya naman itong batang Shanks nga ang kinausap niya. Binigyan nga niya ito ng misyon. At itong misyon nga na to yung hanapin itong Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika at ilid ito papunta sa bagong Joy Boy. Kaya naman simula dito ito na nga yung naging misyon niya. Ang hanapin ang Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika at ilid ito sa makabagong Joy Boy. Kaya nga nung time na namatay na itong si Roger at tinanong siya ni Buggy kung susundan ba neto yung yapak ng captain nila, ang sinagot nga ni Shanks hindi. Ayaw nga daw niyang maging hari ng mga pirata. Bakit? Dahil may misyon nga na iniwan sa kanya itong captain niya. So ngayong may purpose na nga itong si Shanks, ang sunod na ginawa niya bumuo na siya ng pirate crew niya. At ilang years nga pagtapos neto finally na nahanap na rin niya itong Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika. At hawak nga ito ng Cyberpol agents or si Husu to be exact. Kaya naman kahit nga tauhan pa sila ng world government ginawa nga ni Shanks ang lahat para lang maagaw itong Devil Fruit na sinabi sa kanya ng captain niya, which is nagtagumpay naman siya. So ngayong kompleto na nga itong unang step ng misyon ni Shanks ang susunod ng step yung hanapin na ang susunod na Joy Boy o yung kakain sa Devil Fruit na hawak niya. Ngayon dito na nga papasok itong si Portgas the Ace. Nabanggit nga ni Roger kay Silver Rayleigh na sa tingin daw niya yung magiging anak daw niya ang susunod na makakahanap ng One Piece treasure. At dahil nga sa ipinakita na may connection pa rin itong sila Rayleigh at Shanks, although disband na ang pirate crew nila, malamang nga na nasabi ni Rayleigh itong impormasyon na to kay Shanks.
At since may knowledge nga rin itong si Shanks na merong anak yung dati niyang captain na si Roger, since bali-balita nga ito sa mga panahon na to at nasa pangangalaga nga ito ni Garp, pwede ngang nag-assume itong si Shanks na isang araw, bigla na lang susulpot itong anak ni Roger sa harap niya. Kaya nga nakita natin siya na laging bumibisita sa mismong hometown ni Garp na Fuchsia Village. Imagine, 1 billion belly na yung bounty ni Shanks sa mga panahon na to. Pero bakit siya tumatambay sa pinakamahinang karagatan na East Blue at sa hindi pa kilalang village? Diba? Meaning may purpose itong pagbisita dito ni Shanks. At ito nga yung hinihintay niya yung anak ni Roger na lumapit sa Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika. At since hindi nga yun nangyari at instead ang nakakain sa Devil Fruit na to si Luffy, dito na nga napagtanto ni Shanks na mali yung captain niya. Hindi nga niya anak yung nakatadhana bilang bagong Joy Boy. Bagkos ibang tao. At ito nga si Luffy. Bali hindi nga lang si Shanks yung nag-e-expect na si Ace yung magiging bagong Joy Boy. Pati nga rin itong si Yamato inaakala rin na si Ace itong makabagong Joy Boy. Sinabi nga niya yan during Wano Arc. Anyway, ang isang ebidensya pa nga natin na itong pagpapakain lang sa Hito-Hito no Mi model Nika ang rason ng pagpunta ni Shanks sa Fuchsia Village. Itong pagtapos ngang makain ni Luffy itong Devil Fruit na to, agad ngang sinabi ni Shanks na hindi na daw siya babalik pa sa Fuchsia Village. Meaning tapos na itong step 2 ng mission niya. Successful na nga itong ikalawang step na mapakain itong Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika sa gusto netong tao. Ngayon mapunta naman tayo sa step 3. At ito nga yung i-guide mismo ni Shanks itong napiling Joy Boy ng Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika. Gaya nga ng sinabi ko sa mga past videos natin, heavy inspired nga itong si Luffy sa pagiging pirata ni Shanks. Kumbaga minold ni Luffy yung pananaw at prinsipyo niya sa pagiging pirata mula kay Shanks. Mula nga sa pagpapahalaga ni Shanks sa mga kaibigan niya hanggang sa pagiging kalmado neto kahit sa mahirap na sitwasyon, lahat nga yan nakuha ni Luffy at naging traits niya. Sa part naman ng Marineford War, dahil nga sa nakita ni Shanks na hindi pa handa itong si Luffy na maipagsabayan sa ilang malalakas na karakter gaya ng mga admiral, napuwersa nga siyang pumagitna. Kaya nga niya hininto itong gera. Kumbaga similar sa argument ni Kuma na kaya niya pinaghiwa-hiwalay itong Straw Hat Pirates during Sabudi Archipelago Arc, dahil sa alam niya na hindi pa handa itong sila Luffy na lumaban sa isang admiral. Sa part naman ng mga huling action ni Shanks gaya ng pagdideklara niya na kukunin daw niya ang One Piece treasure, pwede ngang analogy lang ito na malapit na si Luffy na kuhain itong One Piece treasure. Kaya kailangan na rin niyang gumalaw. Dahil alam nga niya sa sarili niya na ang nag-iisang tao lang na pwedeng humadlang kay Luffy para makuha itong One Piece itong si Marshall D. Teach o si Blackbeard. Kaya naman ang huling step nga ng misyon ni Shanks ang pigilan si Blackbeard na kunin itong One Piece. Kumbaga gaya kay Whitebeard may idea si Shanks na ang tingin ni Blackbeard sa sarili niya siya yung makabagong Joy Boy. Kaya nga bago mamatay itong si Whitebeard, sinabi niya mismo na hindi daw si Blackbeard ang hinihintay ni Roger. At since kilala nga ni Shanks si Blackbeard na gagawin neto ang lahat para lang pumabor sa kanya ang sitwasyon, ito nga yung target niya ngayon, ang talunin itong si Blackbeard. Actually sila naman talagang dalawa ang magkaribal at hindi Blackbeard versus Luffy. Dahil ever since ngang bata pa lang sila magkalaban na ang pirate crew nila. At parehas nga sila ng ranggo sa kanya-kanya nilang grupo. At dahil nga sa history na meron sila masasabi nating sila talaga ang nakatadhana para maglaban sa hinaharap. Anyway, mabalik nga tayo sa tanong sa pag-uumpisa ng video na to. Kung si Luffy ba talaga ang itinadhana bilang Joy Boy o hindi? Bali ang sagot nga dito oo. Siya nga ang nakatadhana bilang Joy Boy. Siya nga ang hinihintay ni Roger na susunod na makakarating sa Laugh Tale at makakakuha ng One Piece treasure. Siya nga ang nakalagay sa propesiya na magbabago ng mundo at tatalunin itong world government. At alam nga yan ng Roger Pirates.
Kaya nga kung mapapansin nyo sa naging paglalakbay nga netong Straw Hat Pirates, lagi ngang may miyembro ng Roger Pirates ang nakaalalay sa kanila. Kumbaga itong Roger Pirates ang naglatag ng guide para sa mga susunod na henerasyon ng mga pirata, para mas madali na lang para sa kanila na gawin kung ano ang tama. At ito nga yung palayain ang mga taong naghihirap sa kamay ni Im Sama at ng mga Gorosei.